Ito po. Excited na ako dito. Tawagin na natin. Makakasama natin via... Excited na ako dito. Tawagin na natin. Makakasama natin via Zoom. Si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Sandro, Mamaan. Hello po, Nabagonet Patuloy. Big love shoutout po kay Ma'am Rowena Miranda watching from Singapore. Ayun, hello po, no? Mega love shoutout po sa inyo lahat dyan. Sa lahat po na nakasubaybay, nakaantabay ho ngayon. Mega love shoutout po. Ayun. Parang kibuloy lang tirada nila, no? Ito po, pakinggan ho natin, no? Daya, bakit wala sa studio, Attorney Jess? Bakit via Zoom? Na-traffic siya. wala nang tao sa EDSA, wala nang traffic doon. Kasi kumonti na yung crowd. Tsaka sa lapit mo dito, Attorney Jess, pwede mong lakarin. So walang May iba pa no? tayong Zoom. Walang May iba pa kawala. May iba pa po tayong mga Zoom eh. At saka tama ba, Attorney Jess? Wala munang attorney? Dahil ba, It's up to you. Other people can call me that. Ako naman po, in compliance with the Supreme Court ruling, I don't hold myself out as a lawyer in the meantime. But other people are free to say that. Yun naman ang sinabi ng isa kong co-host, si Attorney Jimmy Bondoc. DDS na yun siya pa nagsabi. Na pwede pa ring tawagin. Pero hindi mo naman kami kakatawanin sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Hindi ka rin naman magdi-dispense ng legal advice. Well, as I've clarified in my other interviews, we are suspended as a lawyer, but as a political science graduate, as a Juris Doctor graduate, and Tungkol po kasi ito sa sa permit doon sa rally ng mga INC nung Lunes. So, pakinggan ho natin yung dito ni si as a Sir Filipino citizen, we're not suspended. At hindi rin nasususpindi yung karapatan. Ayan, mega love shoutout po pala sa kay Sir Dan Cas, no? Sa mga taga-bungkid nun diha, no? Unsa mo mga tribo dira, no? Sulid daw mig subire, no? Tayo ng Bisaya dito para maintindihan po. Mega love shoutout sa mga taga-bukid no, no? Mega love shoutout mo diha tanan, maayong gabi, it's 6:01 in the evening here in our country. Mong magpahayag. Tsaka logical opinion lang naman po to, hindi naman kailangan lahat legal opinion eh. Ang goal nga po natin ay linawin ang mga bagay-bagay na maintindihan ng ating mga ordinaryong kababayan na walang oras at panahon na magbasa at makinig tulad natin. So, yun lang po ang ating binibigay dito, isang logical opinion. Mapunta na tayo dun sa mga Tweety Birds nyo, Attorney Jess. Ano bang naibubulong na mga Tweety Birds nyo kaugnay dyan sa INC rally at itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, syempre po, merong mga background or backdoor negotiations ongoing mula kahapon pa. So baka kaya din po kumonte ang crowd or number ngayong araw, no? Pero syempre may hanggang 8 p.m. pa yung permit today, no? Tingnan pa natin kung ninipis or lalaki yung crowd. Kasi kung matutuloy pa nila yan hanggang bukas or this week. Kasi ang original plan, sabi ng Tweety Bird ko, ay mag-rally buong week or buong linggo tulad nung ginawa nilang rally nung 2015. Ayun, no? Buong linggo talaga yung plano nila. Ang dami. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, mga kasubaybay, ang daming pera talagang magagasto dito. Pagkain. Kawawa yung ibang nagrarally, natutulog lang kung saan-saan. Yung iba nagtatapon ng busura, pero ngayon naglilinis na sila kasi tinitira sila ng mga radio station, mga TV station, mga media, na ang basura ay tambak-tambak, pero naglilinis naman ho sila. Mas maganda ho yun, dapat maglinis sila kasi sila naman yung nagrarally. Dapat hindi nila iiwan yung mga dumi dyan, di ba mga kababayan ko? Di ba po? Maganda naman ho yun, pero pakinggan natin, makin mo, isang linggo yung target? Grabe ba? Ang laki ng budget pala dito. Tapos may nakita ako dong bus, mga kababayan ko, may mukha ni Manong Chabet. Ayun, panghakot na, may pasopas pa. Nakaantabay lang po si Ballpoint Sir, Ma'am Tara Bruce.
Ay, nakatabay po siya. Nandyan lang po, nakamonitor po. Ito pa, ano natin po, tuloy po natin. Tali na din po ang INC noon na isang buong linggo, no, against DOJ Secretary Laila De Lima noong 2015. May mga kakasuhan yata ang INC ministers or ini-investigate. So isang buong linggo po sila nag-rally noon. Ang plano po this week ay ganun din po, isang buong linggo in case na magsampa talaga ng kaso ang ombudsman, tomorrow, today, Thursday or Friday, para ready na daw sila anytime, meron na silang crowd that they can mobilize in any way that they want. O, di ba po? Grabe, no? Hello, Ma'am Liberty Torino. Torino, mega love shoutout po. Di ba? O, ngayon. Sabi nga ho nila, hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa si PBBM. Kasi ilang araw ho doon sa ata siya sa Canada ba yon? Saan ba ho yung pumunta si PBBM? Ay magtatagal. Kasi ang plano ho talaga, mga kababayan, di umano, sa mga bali-balita, ay pag alis ni PBBM, ang gusto daw nila, pagbalik, ay hindi na daw makaupo na pagiging presidente, kundi yung kanilang kandidato na vice presidente or sino yung gusto nilang uupo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ang galing, no? Opo, Sir Troy Bello, yung nawalan ng susi. Yun pa, tinakot pa eh. Nasaan yung sinabi nung isang DDS dyan na di daw sila aalis dyan habang hindi nababa si Pangulong Marcos. Lumipat to sila, Sir Amancio Mingulo. Lumipat po sila, Sir. Lumipat to sila ng area. So how they mobilize or how they will use the crowd, we don't know yet. But the plan is to have a crowd ready to mobilize in case masampahan po talaga si Senator Marcoleta. Ayan, no? May galap shoutout din po Ma'am Anita Subido. Ayun. Pero yun po ba talaga yung dahilan? Kasi may mga nababasa rin ako online na parang smoke screen o ito'y pagtatakip lang doon sa talagang gustong mangyari. May mga nabalitaan din po ba kayong ganyan? Uy, ba't may dito? May, may dito. May tawag nito, may commercial. May commercial tuloy. Tapusin na lang ho natin tong commercial na to. Ayun, skip natin. Tapos naman po, no, usually hitting two birds with one stone. On the surface, yung dahilan ay dahil kay Senator Marcoleta nga. Opo. Kasi marami po silang dahilan dahil pero nakikita naman natin obvious na obvious dahil malapit na yung pagbukas ng magic box. Pagkaso sa kay BP Sara, mga kababayan, no? At saka sino pa, marami pang makakasuhan eh. At saka siyempre si Senator Marcoleta. Hindi lang po yan pang para sa inang bayan yung kanilang pinaglalaban. Kundi para ho talaga sa kanilang mga in-endorse na mga politiko. Obvious eh, di ba po, Sir Jolito Felix? Baka si Marcoleta, Alan Cawatano, or Padilla, or Emmy Balbalina. Ayun. Diba, anak naman talaga eh. Maria Teresa Kimpo, hello, Miguel of shoutout po. Akala ho natin para sa inang bayan, hindi ho. Kahit sino pa, opinion ko din to, mga kababayan ko, sa aking pag-ano lang, ganyan ho talagang ginagawa nila para ho lang sa kanilang mga mga tawag nito, mga in-endorse ng mga politicians. Kaya nagkakaganyan ho sila, mga kababayan ko. Selective justice or unfair daw. So naghahanap po sila ng trigger or catalyst. Naghahanap sila ng catalyst para kung nga rin sila yung lalabas na sila yung biktima. Magkaroon ng mas malaking crowd. Because we have to note... Kasi pag ganun po, di ba, sabi ni Atty. Pals, para magkaroon ng malaking crowd, para makapanghakot, makapang-mindset, o ganito, sumama kayo sa amin kasi ganito, pag, di ba, galit kayo kay Marcos. Ganun ho talaga, mga kababayan ko. Ganun ang tirada. Ngayon, obvious na po, di ba, mga kababayan? Ma'am Japina, hello po, mega love shoutout po.
Sa Japan, no? Sa lahat ng mga kababayan natin sa Japan dyan, ha? Mega love shoutout po. All this time, no, for the past 6 months, maybe to a year already, the anti-Marcos na DDS crowd, they've always been trying to create that critical mass. O, ganun po talaga. They are trying to create the critical mass para hakutin talaga ang taong bayan, mga kababayan, mga kasubaybay. Nakikita nyo ho yan? Pattern, di ba sabi ko nga ho? Di ba sabi ko nga po, mga kababayan, mga kasubaybay, pattern ho yan, mga kababayan ko. Yung inaano ka, hinihikayat ka para umalsa sa administrasyon. Ganon din yung ginawa nila dati. Mga dating mga tag no na people's power. Pero yun ang people's power, may kabuluhan. Ngayon parang wala eh. Anak ng buhay. May kabuluhan lang ho yan para sa kanila. Kanilang mga idolo, hindi po para sa taong bayan. Diba po, mga kababayan ko? Ay, nako. Sir Almonte Lee and Erwin Amos. Ano po? Erwin Amos. At sino pa po dito? Sa lahat mo na nakasubaybay, ha? Mega love shoutout po. Diba po? Ay, di na ako tapusin pa po ba na natin konti pa po? So far, hindi nila nagagawa. So ngayon, dahil mayroong ang nakaambang di umano na kaso against Senator Marcoleta, yun yung inaasahan nilang magiging trigger or catalyst to really create a huge crowd. Yun, di ba? Tumpak na tumpak to really create a huge crowd. In order para, ipaglaban natin, we are one. Hindi pala, we are. Para sa akin, sa kanila, we are one eh. No? Akala ko, we are 1,000 per head. Akala ko po ba ganun yung sinisigaw? We are 1,000 per head! Anak naman talaga mga kababayan, mga kasubaybay. Ma'am Lucy San Ramon! Mega love shoutout po dyan sa Bahrain. Sa lahat po na nakasubaybay dyan po, no? Anak naman talaga eh, no? Ay, nako mga kababayan po.